Hello! Ang topic natin ngayon is for circuits 1, which is Y to delta or delta to Y transformation. So, meron na itong parts 1 and 2. So, kung hindi nyo pa napapanood, is ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. So, tutuloy lang natin yung discussion. Magsasolve lang tayo ng more problems ito sa topic, Y to delta transformation. So, mahalaga na panood nyo muna yung part 1 and 2 para makasabay na kayo dito sa mga discuss nating problems. Okay, so ito yung mga formula na gagamitin natin ulit. So, when we're converting delta to y, so given these illustrations, given delta resistors RA, RB, RC, co-convert natin into their corresponding Y resistors R1, R2, R3. So, ang formula is yung R1 is equal to yung adjacent magkatabi or malapit sa kanya na dalawang delta resistors, RC and RB. That's the numerator, yung product nun, RB, RC, over in delta to Y, by the way, constant palagi yung denominator, which is the sum ng mga delta resistors. So, RA plus RB plus RC. For R2, same concept. So, tingin kayo dito sa drawing, ano yung dalawang adjacent na resistors kay R2, delta resistors, si RA at si RC. So the numerator is the product of RA and RC over yung constant denominator na sum ng mga delta resistors, RA plus RB plus RC. Then for R3 naman, for R3, ganun ulit, yung numerator niya is the product ng dalawang adjacent delta resistors, which is RA and RB. So RA times RB over the sum, RA plus RB plus RC. Meron din naman tayong pattern in converting Y to delta. Okay? Kapag Y to delta naman, so yung kung given tayo ng Y resistors R1, R2, R3, hanapin natin yung equivalent delta resistors RA, RB, RC. So yung constant naman dito sa conversion natin is yung numerator, which is yung product nitong R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Then over for RA, check nyo naman sa illustration kung ano yung katapat na Y resistors dito kay RA, which is obviously si R1. Okay, so yan yung denominator nyo. So same analogy sa RB, so numerator constant, copy lang, over katapat ni RB dito sa Y resistor sa drawing, obviously that's R2. Okay, so kaya over R2 siya. And then for RC, so katapat naman ni RC is yung R3. Right? So yung numerator niya is the same, eto, but over the denominator R3. Ngayon meron tayong tinatawag na Y and delta networks na balance. So if R1 is equal to R2 is equal to R3 equal to RY, yan yung mga equivalent, ayan yung mga delta Y resistors natin na pare-pareho lang yung value. Dinenote natin ng RY, balance yung Y network. And kung meron din tayong balance delta na merong pare-parehong value ng RA, RB, RC, let's say R delta, okay, ito yung formula natin to convert, okay, delta to Y, yung RY is equal to R delta over 3, and to convert Y to delta, yung R delta is equal to 3 times RY. So ito mahalagang formula guys ha. Ito yung mga mahalagang formula na dapat nyong kabisaduhin. So, nirecall ko lang saglit. Ngayon, tuloy na tayo. Mag-solve tayo ng more problems. Dun sa part 2, nag-end tayo sa problem number. Check natin yung last problem. Ito, no? Problem, ano to? Number 10. Okay? Sige. Problem number 11 na tayo. Tuloy natin yung numbering. For number 11, obtain the equivalent resistance RAB. So, two parts. Part A, drawing muna natin.
So, ito yung terminal A, B, and then, ito yung value ng mga resistors natin. 20 ohms, 30 ohms, 60 ohms, 10 ohms, 40 ohms, 50 ohms, 80 ohms. Okay. Part A yan. May part B pa. So, ito naman yung part B natin. So, puro 30 ohms lang. Okay, yan. Sige, solve natin to. Dito muna tayo sa part A. So, sabi, obtain the equivalent resistance RAB. Okay? Sige, i-copy ko tong circuit. Okay, so ano kaya yung pwede nating i-connect agad? Okay, so check nyo kung possible bang makakita kayo ng connection sa circuit na simple, series, and parallel lang. Meron kaya? Actually, wala, right? Wala tayong simple series to parallel. Ito, naka-series to. Okay, pero hindi nyo sila mako-combine. Yung tatlo, kailangan nyo muna itong i-simplify. Which is, pwede nating gamitan ng Ito kasi, meron tayong Y, meron din tayong delta, right? So it's up to you kung anong mas gusto nyo i-transform, delta to Y or Y to delta. So what if gamitan ko ng, kasi delta to, di ba? Delta, convert ko to Y. Okay? So pag magko-convert tayo ng delta to Y, check nyo yung connection, yung mga nodes kung saan nakakonect itong ating delta. Diyan nyo rin lalagyan ng equivalent Y. So magde-delta to Y tayo So konektahan nyo, okay, ng equivalent Y doon sa same nodes dito sa A, B, C. Okay. So sige, paano ba mag-convert from delta to Y? Yung formula kanina, kapag delta to Y, so papangalanan ko to as, let's say this is R1, R2, R3. Okay, R1, R2, R3. So pag hinanap natin si R1 muna tayo, 'di ba? Ang constant kapag delta to Y is yung denominator, yung sum ng mga delta resistors. So 10 ohm plus 40 ohm plus 50 ohm. So 10 plus 40 plus 50. And then ano yung numerator niya? Kung ano yung sumasandwich or adjacent na dalawang resistor sa kanya. Okay, which is, ano nga ba? Sa R1, si 10 ohm tsaka si 50 ohm. So, mamultiply nyo yun sa numerator, 10 times 50. Sige, so gamit tayong calculator. Ano si R1 natin? 10 times 50 over 10 plus 40 plus 50. Okay, 5. 5 ohms. Next, si R2 naman. Okay, si R2. So,
Same lang yung denominator. Copy nyo lang to, yung 10 plus 40 plus 50. And then, sa numerator, check nyo naman yung dalawang sumasandwich na resistor kay R2 or adjacent. Diba si 10 tsaka si 40? So, multiply nyo yon sa numerator. So, input natin. So, papalitan ko na lang tong in-input ko kanina, yung 50. Gagawin ko na lang 40, right? Okay, 4 ohms. Last, para naman kay R3, so same denominator lang din. Pag delta 2y, copy 10 plus 40 plus 50. Then sa numerator niya, ito si R3. Ano naman yung dalawang adjacent sa kanya? Si 40 tsaka si 50, right? So multiply nyo yon sa numerator. Okay? So papalitan ko na lang din tong in-input ko, itong 10, kasi may 40 na tayo, 50 na lang, gawin ko siyang 50, 20. So we have 20 ohms. Yan. So ngayon, ang gagawin ko, di-delete ko na yung delta resistors. Papalitan na natin nitong mga Y, right? Sige, delete natin ha. Delete ko na to. Delta resistors. Delete ko na rin to. Tapos delete ko na rin ito. Yung mga delta resistors. Yan. Kasi pinalitan na nga natin ng equivalent Y. Okay. So, pwede na nating pangalanan. Okay. Ito si R1. Ano yung value ni R1? 5 ohms. So, 5 ohms na yan. Okay. Ito namang si R2, 4 ohms. Ito yon yung R2. Tapos, si R3, okay, 20. So, 20 na lang to. Okay, sige, delete na natin tong mga mga labels. Yan. So, ano nang kinalabasang circuit ngayon? Diba, pwede na lang ba tong series to parallel? Yes. Ito, naka-series, si 4 tsaka si 30. Ito rin, naka-series, si 60 tsaka si 5. Pag-isahin natin. So, pag pinag-isa natin yan, copy ko. Diba, pag series, i-add nyo lang yung resistors, right? Yung mga resistances. Ay, mali. Hindi yan na-copy. Ito So, copy ko lang uli itong circuit na to. Okay. So, ito, bale, 30 plus 4, 34 ohms na siya. Ito, 60 plus 5, 65 ohms. So, gagawin ko na lang siyang single resistor. Sige. Delete ko na. Ito na lang yon. Retain ko tong resistor na isa. Yan. Yung taas, yung 30 plus 4, 34 ohms na siya. Yung baba, 60 plus 5, 65 ohms. Then, anong next? So, makukuha na natin yung RAB. Paano? Naka-series si 20 ohm, 20 ohm, 80 ohm. Then, sa parallel ng 34 tsaka 65, naka-series din. So, pag-a-addin lang natin, 20 plus 20 plus 80 plus the parallel combination nitong 30 ohm tsaka 65. Okay? So, pag in-add natin to, 20 plus 20 plus 80, 120. And then, kapag dalawang parallel resistors, ano yung formula natin? Product to sum, product over sum, right? So, 34 times 65 divided by the sum, 34 plus 65. So, input nyo na lang yan sa calculator. So, 120 plus 34 times 65 over 34 plus 65. Or approximately 142.323 ohms. Okay, so that's approximately
142.323 ohms. So, yan yung RAB. Okay, next. Yung part D naman natin, ito. So, find din yung RAB, So, dito natin nahanapin si RAB. Terminals A and B. So, ganun uli. Check nyo kung meron ba kayong makikita na pwedeng makombine agad using series parallel. Yun muna i-simplify natin. Ito, di ba naka-series muna to? Tapos at the same time, naka-parallel kay 30. Pwede muna nating i-simplify, right? O, sige. Yung series na to, i-add ko. Itong dalawang to, bale 30 plus 30, magiging 60. Okay, so tatanggalin ko na siya. Papalitan ko na lang ng single resistor. I-add na lang natin. Naka-series eh. Okay. So, 60 ohms. At the same time, naka-parallel itong dalawa kasi connected sa dalawang nodes. Right? So, paano kapag dalawang parallel? So, 30 parallel to 60. Product over sum. So, 30 times 60 over 30 plus 60. Okay, so ilan lahat yan? 30 times 60 over 30 plus 60, 20. Okay, 20 ohms. So, sige, pwede ko na siyang tanggalin. Gawin ko na lang single resistor. Ito na lang, iwan ko. Equivalent na lang siya to 20 ohms. Right? Okay. Meron pa ba kayong nakikita na na pwedeng simple series parallel? Actually, wala na. So, kapag wala na, gamit na kayo ng delta to y or y to delta. So, obviously, ang dami nating mga delta tsaka y, delta, delta, delta. So, what if gawin ko, convert ko tong delta sa taas into y. So, dito, sa tatlong nodes kung saan nakakonect yung delta, diyan nyo rin i-connect yung i-convert yung y. Okay? Lagay kayo ng y. Yan. So, magiging yan? Kasi, balanced delta yan, right? Pare-pareho yung element sa delta. So, anong gagawin? Kapag pare-pareho, kapag i-convert natin from delta to y, yung r delta natin ay mali. Tama. Yung ry natin, kasi delta to y tayo, yung ry natin is just equal to what? R delta divided by 3. Yung formula ko kanina sa taas, di ba? Ano yung R delta natin? Yung nag-iisang value ng mga delta resistors, 30. Okay. So, therefore, R delta over 3, 30 ohms divided by 3, that's 10 ohm. So, yung magiging RY natin is pare-pareho lang din 10 ohm. So, sige, delete ko na to. I-delete ko na tong mga delta. Papalitan ko na netong kinonect kong mga Y networks right? Y resistors. Okay, delete ko na rin to. Delete ko na rin to. Basta lahat ng mga delta, delete. Okay? Kasi pinalitan na natin itong Y. So, palitan na natin ng value or lagyan na natin ng value. Pare-pareho lamang silang 10, right? Okay. So, next connection. Pwede ba tayong mag-combine? Yes, ito, combine natin, no? Naka-series si 10 kay 20, right? O, pwede na natin yung pagsamahin as a single resistor. Sige, iwan ko na lang tong drawing na to, yung 20. Tanggalin ko yung 10.
So, naging single resistor na lang sila, pero add nyo, di ba 10 yung kanina dito? 10 plus 20, 30 ohms. Yan. Meron pa ba tayong pwedeng makombine na simple series parallel? I don't think meron pa. So, mag-Y to delta ulit tayo. Okay, what if itong delta na to, convert ko uli into, kasi balance eh, 'di ba? Balance, madaling i-convert to to Y. Convert natin itong delta to Y. So dito sa connection nitong mga delta resistors, mag-connect kayo ng ipapalit nyong Y network. Okay? Yan. E di dahil pare-parehong 30, balance nga, magiging 10 na lang. Okay? So magiging 10 na lang tong mga Y networks, right? So, didelete ko na. Okay, didelete ko na tong mga delta resistors uli. Kasi saktong-sakto, pareho lang naman na 30, 30, 30 eh. Same computation lang. Puro mga 10. Okay? Yan. So, papalitan natin to yung mga values ng 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. So, pwede na lang ba tong series to parallel kaya? Pwede na. Ito, naka-series. So, anong mangyayari? I-add natin. Pag in-add nyo yan, 10 plus 10, magiging 20. So, single resistor na lang siya, equivalent to 20. May series pa ba tayo? Ito, series pa rin si 30 tsaka si 10. Pagsamahin, add. So, magiging 40. Okay, delete ko na to. Gawin ko na lang single resistor. Equivalent to 40. Right? Okay, next. Nakaparallel ngayon ito. Okay? Nakaparallel si 20 tsaka si 40. So, product over sum. Simplify natin, 20 times 40 over 20 plus 40. Okay, so ilan yan? 20 times 40 over 20 plus 40. 40 over 3. 40 over 3. Okay? Sige, fraction na lang natin. Tapos, papalitan ko na siya ng single resistor. Okay? Gagawin ko na lang 40 over 3. Okay? And then, ano na yung natira? Across terminal AB. Mga series na lang na resistors. So, therefore, yung RAB natin is, so, sum ng 10, 40 over 3, tsaka 10. Series na lang kasi sila eh. Okay, so ilan yan? So, 10 plus 10 plus 40 over 30. 64 over 3 or 40 over 3 lang pala, sorry. 100 over 3 ohms, approximately 33.333 ohms. Okay? 33.333 ohms. Gets? Okay, next. Problem number 11 na to, no? Sige, number 12. Okay, for number 12, consider the circuit below. Find the equivalent resistance at terminals part A, A to B, part B, C to D. So, ito lang naman yung ating circuit. Network of resistor lang. So, ito si terminal A, ito si terminal B, terminal C, terminal D. 50 ohms, 15 ohms,
100 ohms, 150 ohms, 100 ohms, and 60 ohms. Yan. Consider the circuit below. Find the equivalent resistance at terminals, part A dalawa kasi A and B, sa part A to B, part D, C to D. So dito muna tayo sa part A. So kung kukonsider natin yung equivalent resistance dito sa terminal A and B, RAB hanapin natin. Okay? So ano kaya yung magiging equivalent resistance niyan? Kailangan ba natin ditong mag-Y to delta? Actually, hindi na kasi considered naman na floating ito eh. Floating lang tong 60 ohm, right? Kasi dito lang tayo maglalagay ng multimeter, ng ohmmeter, right? Okay. So putol yan, floating lang to. So parang mawawala na lang sa picture yan. Okay? So ang pinaka circuit lang natin kapag ganyan, okay, kahit alisin nyo na to. Alisin nyo na yan. Okay. Alisin nyo na yan. Tapos wag nyo na extend yan. Hanggang dyan na lang. Okay. Yan lang ang hanapin natin ng RAB. So therefore, yung RAB sa naka-ano to? Naka-series. So combine natin as a single resistor muna. So 15 ohm. Okay, 15 ohm plus 100 plus 150. 15 plus 100 plus 150. 265, right? So naka-series lang kasi kaya inad ko 15 plus 100 plus 150. So pag iisahin ko na lang as a single resistor, okay, so this is, anong sagot? 265 ohms. Next, na nakaparallel. Nakaparallel kay 100. Tapos itong parallel na yan, naka-series kay 50. So RAB therefore is yung 50 ohm plus the parallel combination ng 100 ohm tsaka 265. Okay? So 50 plus product over sum, 100 times 265 divided by 100 plus 265. Sige, gamitan nyo na lang ng calculator. So 50 plus 100 times 265 over 100 plus 265. Okay, 122.6. Okay, next. Yung part B naman natin, paano naman daw kapag ang hahanapin is yung resistance across terminal CD. So kung CD naman tayo, RCD. Dito tayo titingin. RCD. Kanina dito sa RAB. Magwa-Y to delta pa ba tayo dyan? Hindi na rin kasi floating naman lang din ito eh. Diba? Floating. Wala ka namang ibang connection pa dyan. So kahit copy natin, i-delete mo na lang yung floating resistors na yan. Okay. Di-delete ko na to kasi floating lang naman. Okay. Hindi na mahalaga yan. Pati itong
terminal B. Yan na lang. So, dito ka naman titingin. Dito ka maglalagay ng ohmmeter. So, simulan mo ngayon dito. Okay. So, series. So, parang kanina lang din, di ba? Series, si 15, 100, tsaka 150. So, that's 265 ulit. Right? Okay. So, bale, magiging 265 na lang yan. Itong tatlong series na naka-parallel uli kay 100 ohm na naka-series kay 60 ohm. Yan. So, dito yung terminal CD. Yan. RCD. E di yung RCD natin, RCD is, so naka-series si 60 plus the parallel combination netong 100 tsaka 265. So, 60 plus parallel, product over sum, 100 times 265 divided by 100 plus 265. So, ilan yan? Papalitan ko na lang tong 15 ng 60. Madadagdagan ng 10. Diba? 132.6. Okay? Approximately 132.6 ohms. Gets? Okay. Problem number, ano na to? 12. Okay. Problem number 13. Okay. Problem number 13. Sige. What if ang given circuit ay ganito? So, calculate I/O in the circuit. Meron pala dito. Ayan. So, calculate I/O in the circuit. So, para mahanap si I/O, madali lang. Hanapin muna natin yung equivalent resistance as seen by the source, RT. Let's say RT. So, pag na-simplify nyo to, itong resistor network into single resistance equivalent to RT, mag-Ohm's law na lang tayo. So, I/O by Ohm's law, diba, that's yung total voltage source, yung 24 volts, divided by yung RT na makukuha. Pero, paano natin i-combine yan? So, simulan natin sa pwede agad i-combine as series parallel. Okay? Ito, di ba? Combine nyo agad kasi naka-series. 50 plus 20. 70. So, simulan nyo sa mga pwede agad i-combine. Mga series parallel combination. So, papalitan ko na to. Pag-design ko na lang yung kanina, isang resistor na lang equivalent to 20 plus 50 kasi naka-series, add, right? 70 ohm. Okay, next. So, wala nang series parallel dyan. Pwede na tayong mag Y to delta or delta to Y. So, depende na lang sa inyo
Eto, sige, mag-ano naman ako, y to delta. Etong y na yan, ko-convert ko sa delta. So kung saan nakakonect na nodes, yung mga y networks natin, dito sa tatlo, maglagay kayo ng, or mag-connect kayo ng ipapalit yung delta. Isa dyan, isa dyan, isa dito. Okay. So sige, pangalanan ko to as RA, RB, RC. So mag-aano tayo, y to delta. Okay? So RA muna tayo. Ano ba yung constant kapag kapag converting y to delta? Yung numerator, di ba? Yung product nito plus product nito plus product niyan, right? Sige, so 10 times 20 plus 10 times 40 plus, ano pa na-prepare? Ito na lang. 20 times 40. Then, ano yung denominator? Okay, sa denominator, check nyo naman dito sa drawing, ano yung opposite kay RA sa Y resistor, yung katapat niya, di ba si 10 ohm? Okay, so over 10. Gamit tayo ng calcu para makuha si RA. So 10 times 20 plus 10 times 40 plus 20 times 40 divided by 10. 140. Okay, so 140 si RA. Next, si RB naman. Okay, for RB, ang ating numerator, same lang, right? So, same lang kapag y to delta. So, copy lang natin to. Pero yung denominator, yan yung mag-iiba. Check nyo naman kung ano yung opposite kay RB dito sa drawing, sa Y. Ito si RB, ano yung opposite sa kanyang resistor? Diba si 20 ohm? Okay, so over 20 dapat. So, yung na-input ko kanina, papalitan ko na lang itong denominator ng 20, magiging 70. Okay, so 70 si RB. 70 ohms. Next, si RC last. So, same numerator lang din ulit tayo, copy. Pero yung denominator, check natin yung katapat kay RC sa Y. Ito si RC, katapat is 40, right? So, yan yung denominator niya, over 40. So, palitan lang natin tong denominator natin kanina, gawin kong 40, 35. So, 35 ohms. Yan. So, didelete ko na yung original Y resistors kasi papalitan ko na netong delta. So, delete ko na to, lahat ng mga Y resistors. Yan. Tapos, saka natin ilagay yung value na na-compute. Si RA kanina ay 140. So, ito si RA, di ba? 140 ohm. Si RB, 70. Okay, so ito si RB. Lagyan nyo 70 ohm. Then si RC, 35. Okay? 35 ohms. Okay? Delete ko na rin tong mga label. So, pwede na ba tong simple series parallel? Pwede na yan. Diba? Ito, naka-parallel, tas naka-series yung dalawang parallel. Na, itong pinaka-branch na yan, yung parallel series, naka-parallel kay 35 ohm. So, simulan natin dito kay 60 tsaka 140. Sige, copy na lang natin ulit. Ito na yung bagong itsura ng circuit.
So, si 60 parallel to 140, product over sum, 60 times 140 over 60 plus 140, so ilan yan? 60 times 140 over 60 plus 140. 42, sakto. Tapos, ito, 70 parallel to 70, product over sum, or, kasi identical parallel eh. Diba, pag identical parallel, kung ano man yung resistance na yon, i-divide mo kung ilan sila sa parallel. Dalawa. Divide 2. Okay? So, 70 divided by 2, 35. Okay? So, pwede ngayon nating palitan. Okay, papalitan ko na lang. Sige, delete ko na tong isang nakaparallel na yan. Ito rin, delete ko na rin to. Mag-retain tayo ng isang resistor, ito tsaka ito. Mababago na yung value. Okay, dito, kanina, ito yung parallel combination ng 140 tsaka 60. Anong na-compute kong value? 42. So, 42 ohm siya. Tapos dito naman, yung parallel combination ng dalawang 70, anong na-compute nating value? 35. Okay. Then, naka-series. Okay, pag naka-series, i-add, right? Sige. Copy. Series, no? So, tatanggalin ko na, gagawin ko na lang isang resistor. Equivalent to what? Okay. 42 plus 35, 77 ohms. Tapos, nakaparallel na lang si 35 kay 77. So, RT natin is what? 35 parallel to 77. So, product over sum. So, 35 times 77 over 35 plus 77. Okay. In exact value, that's 385 over 16. Approximately 24 point, or hindi, eksakto siya, 24.0625 ohms. Okay. Diba ang hinahanap? So, meron na lang tayong single resistor RT connected across 24 volts. Tama, 24 volts. So, ito na yung 385 over 16 ohms, 24 volts. So, hanapin natin tong IO, Ohm's law. So, IO is voltage over resistance, 24 divided by 385 over 16. So, 24 over 385 over 16. Okay, approximately 0.997 or 997, sige, approximately 0.9974 amps. Move the decimal point tatlo to the right, 997.4 milliamps. Gets? Next. Problem number, ano to? Problem number 13. Sige. Problem number 14 na tayo. For problem number 14, okay, determine V in the circuit.
16 ohms, 35 ohms, 15 ohms, 12 ohms, 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms. Okay. Ito pala yung plus minus V. So, determine V in the circuit. Okay. Hanapin daw natin yung voltage. Ito yung V, oh. Plus minus V dito sa 35 ohm resistor given the circuit. Okay. So, kailangan ma-simplify natin man lang itong circuit in such a way na pwede tayong makapag-apply ng whatever simple formula rule, like kasi voltage hinahanap, tapos meron tayong given input voltage na 100 volt. Pwede kaya nating applyan ng voltage divider? Yes, pero dapat makuha man lang sana natin yung equivalent nito. Okay? I-retain natin to, dapat ma-retain to pag tawag dito, kapag naghanap tayo ng voltage across that. Okay? Check natin kung possible kaya, kasi wala naman tayong mako-combine dito na simple series parallel. What if gamitan natin ito ng Y to delta, delta to Y? Ano kayang maganda? Mag Y to delta tayo. Try natin. Ito kasi is Y, right? So, pag nilagyan natin, kinonvert natin to delta yan. So, magko-connect tayo sa same node kung saan nakakonekta itong Y. Okay, dito sa tatlo yung ipapalit yung delta. Okay, yan. So, ngayon, kapag ba ganyan yung ginawa nating connection, possible bang makuha yung plus minus? Anong kinalabasan niyan? Naka-parallel to, parallel, na naka-series, tapos parallel, parallel, parallel. Okay? E di, pwede nating makuha to kasi pasok pa rin na yung makukuha nating voltage across the 35 ohm is same dito sa magiging parallel equivalent, right? Kuhain mo lang yung equivalent resistance na magiging tatlong parallel na yan, tapos pwede mong i-voltage divider. Same sila na plus minus V yung voltage, okay? Sige, tama. Mag-ano tayo? Mag-Y to delta. So, Y to delta, so dito, papalitan natin yung mga values nito. Or hanapin natin yung mga values nito. Let's say this is RA, this is RB, and this is RC. So, Y to delta tayo ulit. Y to delta. So, yung RA muna tayo. Again, kapag Y to delta, ano yung constant? Yung taas. Diba? Yung taas is, yung formula natin, product nito, plus product nito, plus product niyan. Okay, so sige, 15 times 10 plus 15 times 12 plus, hindi pa na-prepare, 10 times 12, right? Tapos, ano yung equivalent ng, ano yung denominator natin? Hanapin nyo yung opposite kay RA sa drawing, 15. Okay, 15 ohms. Okay, sige, gamitan natin ng calculator. 15 times 10 plus 15 times 12 plus 10 times 12 over 15. 30 sakto, galing. Okay, 30 ohms. Next, si RB. So, constant lagi yung numerator. Copy ko na lang to. Pag Y to delta, di ba? Next, hanapin nyo yung denominator. Tingin sa opposite resistor kay RB sa drawing.
Di ba ito, si 10 ohm, katapat ni RB over 10. Okay? So, papalitan ko na lang itong denominator. Yung in-input ko, gagawin ko na lang 10. Okay, 45. Next, last si RC. So, si RC naman, eto, katapat niya si 12 ohm. Right? So, same numerator, copy natin. Pero, yung denominator niya magiging 12. Right? Yung katapat niya. So, papalitan ko na lang tong in-input ko kanina sa denominator, 12. So, 75 over 2 or 37.5. 37.5. Okay? So, didelete ko na siya. Didelete ko na yung mga Y kasi papalitan na natin ng mga delta resistors. Yan. Delete. Tapos, lagay na natin yung mga values. So, sa RA, ano yung nakuha nating value? 30 ohms. Okay, ito si RA. Si RB, nakuha natin is 45. So, ito si RB. Tapos, si RC, 37.5. 37.5. Yan. Delete na natin tong mga label natin, RA, RB, RC. Mas malaga lang yung mga values. Okay? Sige. So, di ba, naging parallel na nga lang to as expected kanina. Parallel yan. Parallel yan. Okay? Simplify muna natin as a single resistors. Sige, copy. Okay, i-simplify natin tong 30 parallel to 37.5. So, product over sum. So, 30 times 37.5 over 30 plus 37.5. 50 over 3. Sige, gawin ko siyang exact value. 50 over 3 ohms. Okay? Si 30 parallel with 20. 30 parallel with 20. So, product over sum. Okay. So, 30 times 20 over 30 plus 20. Sakto, 12. Okay. Sige, papalitan ko na ngayon. Papalitan na natin ng single value. So, delete ko na itong isa. Iwan ko itong isang resistor. Magiging ang equivalent niya yung 50 over 3. Right? Okay. Then ito rin, papalitan ko ng single resistor. So, delete ko na to. Itong 30 ohm, retain ko na lang tong isang resistor. Pero magiging value niya na ay yung equivalent, parallel 30 tsaka 20, 12. Okay, tapos naka-series. Naka-series si 50 over 3 kay 12. So, i-add natin. So, 50 over 3 plus 12. Naka-series 86 over 3. Okay? So, simplify ko na lang as a single resistor. Ito, retain ko yung isang resistor na to. Pero, magiging value niya na ay 86 over 3 ohms. Okay? Tapos, nakakonect siya dyan. So, ano nang kinalabasan ng circuit? Parallel, parallel, parallel. Tapos, naka-series kay 16. So, pare-pareho na yung voltage across that resistors na tatlong parallel na V. So, pwede nyo yung i-simplify. Tapos, mag-voltage divider tayo. Right? So, kung ano yung equivalent resistance nitong parallel na yan,
pag kinuha mo yung voltage across that equivalent resistance ng tatlong parallel, yan na rin yung voltage na V. Kasi parallel sila eh. Di ba? Principle ng parallel combination, pare-pareho yung voltage, which is, yun na rin yung hinahanap natin na voltage across the 35 ohm. So, iparallel muna natin tong tatlo, or simplify muna natin yung parallel combination nila. Okay. So, 35 ohm, parallel sa 45, parallel sa 86/3. So, kapag tatlong parallel na yan, hindi na pwede yung product over sum, right? So, 1 all over yung sum ng reciprocal. Okay, so ilan yan? 1 all over 1 over 35 plus 1 over 45 plus 1 all over 86/3. Okay, 11.672. Approximately 11.672. Tama? 11.672 ohms. So kapag niredraw natin, so plus minus 100 volts, tapos ito ay 16 ohms, tapos itong tatlong parallel na to kanina, magiging single resistor na lang na 11.672 ohms. Yan. Ito na rin, dito mo na rin kukuhain si plus minus V. So, voltage divider na lang tayo. Voltage divider. So, V is, yung resistance nito, 11.672 ohms divided by 16 plus. Wow, thank you po Miss Laika Maravilla. Yan si Idol, si Coach Laika. Thank you for the coffee. 11.672 ohms over 16 ohms plus 11.672 ohms. Then times yung voltage source, 100 volts. So, naka-series na lang, kaya pwede na tayong mag-voltage divider rule. So, using calculator, 11.672 divided by 16 plus 11.672 times 100. So, approximately 42.17 or in two decimal place, 42.18, right? 42.18 volts. Yan. So, kaya naging 42.18 volts guys yan na rin yung voltage across the 35 ohm resistor kasi parallel. Okay? Ang pinapahanap lang talaga is yung voltage across the 35 ohm. Okay? Ito. Since nakaparallel nga sila, so yung nakuha nating voltage across the 11.672, yung combination ng tatlong parallel, same na lang din doon sa voltage across the 35 ohms. Okay, thank you for that chocolate. I am Jar. Okay, so next problem number 15. 15 na tayo. Sige. Thank you again for the gift kay, sino yan? Si I am Jar. So, 15 na tayo. Sige. Problem number 15. 42.18. Next, problem number 18. 15 pala, sorry. Find Rx
and I in the circuit. Yan. Thank you for the gift, Teroy. Thank you, Engineer Has. So, drawing ko muna yung ating circuit. Plus minus 20 volts. Thank you, Yor. Ang iPad ko ay iPad Air. 4 ohms, 2 ohms, 6 ohms, 1 ohm, 12 ohm, 8 ohm, 4 ohms, 2 ohms, 10 ohms, 3 ohms, 5 ohms. Engineer Dan Permanent, how to avail the punta ka sa community tab ng ating channel. Engineered Math Channel. 2024 po yan, yung M2 chip. Yes, M2. iPad Air 6 M2 chip. Okay, sige. Paano naman ngayon kapag ganito yung circuit? So, hahanapin daw natin yung Rx and I. Ito yung current I. So, siya rin yung supplied current na rin or yung total current. Then, hanapin natin yung Rx. Okay? So, simulan natin sa mga obvious na pwede nyo nang i-combine. So, hanapin natin yung Rx. Ito, yung equivalent resistance ng resistor network na yan. Ano kaya? Yung mga pwedeng obvious na i-combine. Ito, right? Okay. 5 tsaka 3. Tapos, 1 tsaka 2. Naka-series. Okay? Sige, copy ko lang muna tapos i-simplify natin yung mga series resistor. So ito magiging ilan na lang to? Or ilan na? 3 ohms kasi naka-series, right? Okay, 3 ohms na siya. 'Di ba? 2 plus 1 naka-series 3 ohms. Tapos yung sa baba 5 plus 3 8. Okay, so delete ko na tong isa. Gagawin ko na lang siyang single resistor. Yan. So, meron pa ba tayong nakikitang pwedeng i-combine as simple series parallel? I don't think wala na. I don't think so, wala na. So, mag-ano na tayo? Mag Y to delta or delta to Y. Okay? So, again, depende na yan sa inyo kung paano nyo yan i-convert. Y to delta ba or delta to Y? So, sige, ito na lang gagawin ko. Etong Y na yan, try kong i-convert to delta. Etong Y na to. So, dito sa node na yan, kung saan nakakonect etong mga Y resistors, etong tatlong nodes, konektahan nyo ng equivalent delta. So, ito lang yung approach ko depende sa inyo kung paano nyo
i-convert. Pwede rin kayong mag-delta to y. Kasi may mga delta rin naman dyan, di ba? Okay, sige. So, hanapin natin itong mga values. Ito ay RA, ito is RB, ito is RC. So, sa RA, di ba kapag, kapag y to delta, ano yung constant ulit? Yung numerator. Product nito, plus product niyan, plus product nito. Okay? So, 8 times 6 plus 8 times 12 plus, ano pa nina-prepare? 6 times 12, right? Divided by, ano yung katapat ni RA sa Y? Si 8 ohms. Okay? So, 8. So, gamitan natin ng calculus. So, 8 times 6 plus 8 times 12 plus 6 times 12 divided by 8. 27. Next, si RB. So, si RB ito. So, kapag y to delta, common yung numerator. So, kokopyahin ko na lang to. Copy. Then, yung denominator, check nyo naman, ano yung opposite resistor sa Y kay RB? Si 6 ohm, right? So, yan yung denominator niya. Over 6. Okay? So, papalitan ko na lang tong na input ng 6 yung denominator, 36. Last, si RC. So again, copy ko na lang yung numerator kasi constant lang, di ba, pag y to delta. Pero yung denominator, check natin ngayon kung ano yung opposite resistor kay RC sa Y, si 12. So over 12 ohms. Okay? So di-divide ko na lang to ng 12. 18. So saka nyo ngayon i-delete yung mga original Y resistors kasi papalitan na natin itong delta. So tanggalin ko na to, ito, tsaka ito. Pinalitan na natin ng delta resistors eh. Yan. Saka nyo ngayon lagyan ng values. Yung na-compute natin kay RA ay 27 ohms. Ito yon, 27 ohms. Yung value ni RB, 36. Ito si RB, 36 ohms. Tapos si RC, 18. Okay? Yan. So, kahit i-delete nyo na itong mga labels, for formula lang naman natin yan ginamit. Identifier. Yan. Next. So, sa ating naging new circuit, meron pa ba tayong pwedeng ma-convert? Meron na ba tayong pwedeng ma-simplify? Ito, pwede na to. Naka-parallel si 3 ohm kay 27 ohm. Right? So, pagsamahin na lang natin as a single resistor. Sige, copy ko. Kasi naka-parallel na sila, pareho silang connected dito sa dalawang nodes. Combine. 27 parallel to 3 ohms, so product over sum. 27 times 3 over 27 plus 3. Ilan yan? 27 times 3 over 27 plus 3. Okay, 2.7. 2.7 ohms. So, papalitan na lang natin.
papalitan ko na lang to ng single resistor. What if delete ko na lang to? Tapos, retain ko tong isang resistor, pero papalitan ko na siya ng value ng 2.7. Okay. 2.7. Next, meron pa ba kayong nakikitang pwedeng i-connect a simple series parallel? Wala na. Okay. So, anong kinalabasan? Ganito na yung circuit. Meron ulit tayong pwedeng gamiting delta to Y or Y to delta conversion. Marami naman tayong delta tsaka Y pa. Pero, what if ito yung gagawin ko? Etong Y na to na nakikita ko, etong Y, convert ko to to delta. Okay? Ito. So, it's up to you guys ha. Ito lang yung nakita ko na Y. And gusto ko siyang i-convert to delta. So, dito sa node, kung saan nakakonect itong mga Y networks, konektahan nyo uli ng i-convert yung delta. Ito lang yung naisip kong gawin, pero it's up to you kung ano yung gusto nyo i-convert. Okay. So, ngayon, hahanapin natin tong resistors na yan. Sige, pangalanan ko uli ito as RA, RB, RC. Yan. So, sa RA, again, kapag Y to delta, ano yung numerator? Constant, di ba? Product nito, plus product nito, plus product nito. Okay, so 2 times 8 plus 2 times 4 plus, ano pa hindi na-prepare? 8 times 4. Okay. Yung denominator ni RA, check nyo ulit kung ano yung katapat na resistor. Si 2 ohms. Right? 2. So, gagamitan natin ng calcu. 2 times 8 plus 2 times 4 plus 8 times 4 over 2. Okay, 28 ohms. Okay, next. Si RB. So, constant uli yung numerator natin kapag Y to delta. Copy ko na lang to. So, same lang sila lahat. Copy. Then, yung denominator, check nyo kung ano yung opposite kay RB sa drawing. Diba si RB ito siya, katapat niya si 8. So, over 8. So, yung na-input ko sa calcu, i-divide 8 ko na lang, 7. Okay. Next, so si RC last. Again, yung numerator ay constant sa Y to delta, copy nyo na lang. Then yung denominator ni RC, check nyo yung katapat na resistor, si 4 ohm, right? So, ma-over 4 ohm. Divide 4 ko na lang to, 14. Okay. So, 14 ohm yung ating RC. Yan. So, di-delete ko na uli. Okay, delete na uli natin yung original Y resistors. Ito, tsaka ito. Tapos, papalitan na natin ng mga values. Yung RA natin, nakuha kanina ay 28 ohms. So, 28 ohms si RA. Si RB ay 7. Ito si RB, 7 ohm. Tapos si RC ay 14. Okay? 4 ohms. 14 pala, 14, tama?
So kahit sige, delete ko na tong mga label na to, yung RB, yung RA, tsaka yung RC. Mahalaga lang yung value. Sige, ano nang kinalabasan ng circuit natin? Pwede na kaya tong simple series parallel? Ito, naka-parallel. Combine muna natin yung mga parallel. Okay. Ano yung mga parallel? Ito, tsaka ito. So, si 36, parallel with 7. Copy ko ulit yung sir. So, 36 parallel with 7, nakakonect dyan eh. Right? So, 36 parallel with 7. So, that's product over sum. 36 times 7 over 36 plus 7. So, 36 times 7 over 36, mali. 36 times 7 over 36 plus 7. Okay? 252 over 43. So, gawin ko muna ng exact value pero that's approximately 5.86. Okay? Tapos, ito rin, parallel. Si 10 ohm with 28, right? Okay, so simplify ko muna. 10 ohm parallel with 28. So, 10 times 28 over 10 plus 28. Product over sum ulit. So, 10 times 28 over 10 plus 20. Okay. Sakto ulit. Gawin natin exact value muna. 140 over 19 ohms. Okay. Approximately 7.37. So, papalitan natin. So, simplify na lang natin. So, tanggalin ko na tong isa. Okay. Tapos, papalitan ko yung value. Ito ay, diba yan yung 36 parallel with 7, 252 over 43. 252 over 43 ohms. Tapos ito, so tanggalin ko na lang kaya to. Papalitan ko ng single value. Yung equivalent nitong dalawang parallel kanina, 10 tsaka 28, ito na lang niretain ko siya as one resistor na equivalent to 140 over 19 ohms. So, ano nang kinalabasan na circuit? So, parang ganito na lang yan. Ulit, natin redraw natin. So, plus minus 20 volts. Tapos, 4 ohms. Dalawa. .7. So, 2.7 ohm, 18 ohms, right? Tapos, connected ito. Ilan to? 252 over 43. Tapos, connected ito. Ilan yan? 140 over 19. Tapos, ito, 14 ohms. Okay, yan. Pwede na ba yung simple series parallel? Nako, hindi pa. Right? Wala kang simple series parallel dyan. Mag-Y to delta ulit tayo. What if gusto ko namang gawin ay delta to Y? Kasi ito, delta yung taas. Delta rin yung baba. Mag-delta to Y naman ako. So, itong taas yung i-convert ko to Y.
So, yung node kung saan nakakonekta yung delta, okay, yan, mag-connect ako ng Y. Thank you for the rose, Project Padayon. Yan. Follow nyo Project Padayon, guys, and meron silang mga products, note viewers, posters, saka module notebooks. For engineering, meron. Pwede kayong mag-check out. Dito sa showcase ko rin or sa mismong account nila. Thank you for the rose, Ihiniera. So, sige. Magko-connect tayo ngayon ng ko-convert ko kasi tong delta sa taas into Y eh. Connect tayo ng Y. Same node lang naman to eh, right? Gusto nyo gawin nyo ganito drawing. Medyo i-ano nyo. Stretch nyo yung wire. Same lang naman yan pag ganyan drawing. Okay? Para mas na-visualize nyo yung delta. So, ano nga ba yung ano neto? 18 ohms. Tapos, ito yung 2.7. Okay, 2.7. So, mas kamukha niya yung delta, diba? In-stretch ko lang yung wire. So, hanapin ngayon natin itong value nito. Let's say this is R1, R2, R3. So delta to Y naman ako. So, simulan ko kay R1. Okay, ano naman yung formula for delta to Y? Diba, ang constant naman pag delta to Y is the denominator. Yung sum nung mga delta resistors. Yung 18 ohm, 2.7, tsaka 252 over 43. So, 18 plus 2.7 plus 252 over 43. Then, ano yung numerator? Yan yung sumasandwich or adjacent dito kay R1 na dalawang delta resistor. Si 18 ohm, tsaka si 252 over 43. So, 18 times 252 over 43. So, gamit tayong calcu. 18 times 252 over 43 over 18 plus 2.7 plus 252 over 43. Mali. 252. Okay. 560 over 4. 141. Okay. Sige, gawin ko muna ng exact value. 560 over 141 ohm. Approximately, that's 3.972. Next, si R2. Okay. Si R2, so same lang yung denominator. Kapag delta to Y, so kokopyahin ko lang tong denominator. Pero yung numerator niya, papalitan natin. Check nyo yung adjacent or sumasandwich na dalawang resistor kay R2 sa drawing. Ito si R2. Yung dalawang resistor na sumasandwich, si 2.7 tsaka si 252 over 43. So, product nun yung numerator. 2.7 times 252 over 43. So, papalitan ko na lang tong numerator natin. So, 252 over 43 times 2.7. So, 2.7 na lang to. Palit natin. So, 28 over 47 or approximately 0.59. Okay? Pero yung exact value ilalagay natin. 28 over 47. 28, ayun na sumulat.
28 over 47. Next, so last na tayo kay R3. R3 na, no? R3. So, same denominator. Copy. Tapos, yung numerator, check natin, ano yung dalawang adjacent kay R3? Si 18, tsaka si 2.7, right? So, yung numerator niya is yung product ng 18 times 2.7. So, papalitan ko lang tong numerator natin. Itong 2.7 retain times 18. Okay, 86 over 47 or 1.829. Yung exact value lalagay ko. 86 over 47. Yan. So ngayon, di-delete na natin. I-delete ko na yung original delta. Ito, papalitan na kasi natin ng y. Delete na natin to. Delete. Delete na tong y. Delta pala, sorry. Delta. Tsaka, ito. Tsaka natin lagyan ng value yung na-compute. Ito si R1, di ba? Si R1 is 560 over 141. 560 over 141. Tapos si R2 is 28 over 47. Ito si R2. R2. Ang value ay 28 over 47 ohm. Tapos si R3, 86 over 47. Ito si R3. 86 over 47. Okay, next. So, pwede na kaya tong simple series parallel? Yes. Series. Parallel. Tapos ito, naka-series na sa dalawang yan. Okay? E di, i-combine natin. Sige, copy ko uli itong circuit. So, simulan ko dito sa naka-series na to. So, 560 over 141 plus 140 over 19. 560 over 141 plus 140 over 19. Okay, approximately 11.34 ohms. Tapos, ito naman, ito naka-series si 28 over 47 ohms plus 14 ohms. 28 over 47 plus 14, that's 686. 686 over 47 or 14.596. Okay, so papalitan na natin ngayon ng equivalent resistors yung series. So, delete, palitan ng single resistor. Okay, ano yung value? Ito, approximately 11.34. Tapos dito, yung naka-series na to, palitan natin ng single value na 686
over 47. Tapos, nakaparallel. Tapos, naka-series. So, bale, yung RT natin, ano hinahanap? Yung Rx, right? Ito yung Rx or yung RT. Sige, Rx na lang is yung sum nito 4 plus 86 over 47 plus yung parallel 11.34 and 686 over 47. 11.34 parallel with 686 over 47. So 4 plus 86 over 47 plus product over sum 11.34 times 686 over 47, 11.34, luwag pala no ano natin, 11.34 plus 686 over 47. Input natin, 4 plus 86 over 47 plus 11.34 times 686 over 47 over 11.34 plus 686 over 47. Yan na yung Rx. Approximately 12.21 ohms. 12.21 ohms. Okay, yan yung Rx. Sagot sa Rx. Tapos, hahanapin pa daw si I. Si I kasi yung supplied current. Ito, di ba? So, yung equivalent resistance, connected na lang across yung voltage source. Anong value ng voltage source natin? 20 volts. 20 volts connected across yung Rx, 12.21 ohms, right? Tapos, ito yung hahanapin si I. Ohm's law. By Ohm's law, yung current is voltage divided by resistance. So, voltage is 20 volts divided by resistance, 12.21 ohms. Divided 12.21. 1.638 or 1.64, approximately 1.64 amps. Okay, gets? Ayun. So, nakasolve na rin tayo ng total of ilang problems to? 15? Okay, sige, 15. I think enough na to. Sige, siguro next time magpa-proceed na tayo sa next lesson sa analysis, yung mga nodal, yung mga mesh. Yun na yung next lesson natin. Since tapos na tayo dito sa mga delta to Y network. So abangan nyo lang yung mga next video tutorials natin. Follow kayo sa akin, Engineered Math, and mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math channel. Link ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin dito sa ating video tutorials. At pati yung pinaka-playlist ng Circuits 1. Circuits 1, this is Circuits, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lessons hanggang sa last lessons ng Circuits 1. Sige. Okay, good luck sa studies. Aral lagi mabuti. Padayon Future Engineers. So see you on my next video tutorial. Bye-bye!